Yung mga ka-travel, sa very good po sa ating lahat. So ngayon mga ka-travel, meron tayong i-review na gaming laptop. Yes mga ka-travel, ito yung sinasabing Acer Predator Helios 16 Intel Core i9 13980HX at saka RTX 4070. Grabe! This is my dream laptop mga ka-travel, So not totally pa man siya na sagad specs, pero grabe, sulit na to. Ulitin ko mga ka-travel, Intel Core i9 13900HX at saka RTX 4070. Acer Predator Helios 16. Wala po siyang nakalagay na Neo. Dahil yung Neo mga ka-travel is mas lower siya kumpara dito. Ito yung niya mga ka-travel. Ito yung mas kuya niya. Ito yung kuya. Tapos yung bunso na Neo. So HX mga ka-travel, to the highest level na siya. So unbox muna tayo mga ka-travel. Ito yung niya, box niya mga ka-travel. Actually nabuksan ko na to. Yan, Predator. So titingnan natin dito yung specs niya mga ka-travel sa likod. Yan, titingnan natin yung specs niya dito. Yan. Hindi pala ito dito. Yung kulay niya is Abyssal Black. Tapos dito yung specs. Yan, yung specs niya mga ka-travel. Intel Core i9 13900HX 16-inch WQXGA DCI-P3 100% DCI-P3 240Hz mga ka-travel. Grabe. RTX 4070 16GB RAM yung kanyang stock niya. 2 times yan 8GB RAM mga ka-travel. Tapos 1TB na PCIe NVMe. So makikita natin yan mamaya, ay papasokin natin doon sa loob. Actually yung actual nito mga nasa 956GB lang, Tapos ayan, 90 Wh. So mamaya pag sasabihin natin to kung ilang oras siya nagtatagal sa battery lang. So bago ako mag-review mga ka-travel ng isang gaming laptop or mga bagay na meron ako, so ng motor, etc., dadaan ko muna talaga sa isang buwan. Ayan. So pag open natin mga ka-travel, may box siya dito. Tapos pag open natin, may box din siya sa loob. Tsaka ito na yung natin. Ito yung box niya sa loob. Ayan. Ang ganda niya mga ka-travel. So nabuksan ko na rin to. Kasi 1 month na nga mga ka-travel bago ko na-review. Tapos ito yung lagyanan niya ng charger mga ka-travel. Yan. So pakita ko kasi sa inyo yung charger. So di ko na nilagay dyan mga ka-travel dahil nakalagay na siya dito sa nakalagay na siya dito. Ayan na siya. Napakalaki niya mga ka-travel. Promise. Ayan siya. So ayan siya. Napakalaki niya mga ka-travel kumpara sa natin Acer Nitro 5 na laptop. Actually napakalaking upgrade itong mga ka-travel para sa akin. Ito yung charger ng Acer Nitro 5. Ayan, hindi natin makita ng maayos. Ito yung Acer Nitro 5. Tapos ito yung Acer Predator Helios 16. Napakalaki mga ka-travel. Ayan, 300 watts mga ka-travel. 300 watts, grabe. Napakalaki. So balik na tayo dito. Mamaya nakita nyo ito mga ka-travel, mamaya pakita ko sa inyo yung mga in-upgrade natin. Mamaya ayan, usapan natin. So dito muna tayo mga ka-travel sa ating gaming laptop. Buksan muna natin to para makita nyo. So pag open nyo mga ka-travel, ayan yung bubungad sa inyo. Actually nakalagay yan dito sa parang dito sa black, nasa loob siya. So tinanggal ko na. Tapos ito naman nakalagay siya doon sa may keyboard. Tapos nakalagay siya doon sa loob ng black. So ito na siya. And then mga travel, magbukas natin, ito siya. Dito natin dito na manual na Chinese. Predator Helios 16. Ayan, Predator Helios 16. Wala siyang Neo magkaiba yung may Neo. Mas bunso yan. Chinese yung manual niya. Grabe. Hindi ko naman ito nababasa. Tapos yung loob niya wala na. Ito nga pala mga ka-travel, meron pala siyang magnetic na ito. Saan to nakikita? Additional to mga ka-travel. Dito yan sa likod. So pakita ko sa inyo paano siya ilagay. So madali lang siya kunin. Ito, kunin mo mga ka-travel. Ganun mo lang kasi magnetic na siya. So dito kunin mo. Yan lang. Tapos kung ilalagay natin to, depende kung ano yung gusto nyo. Baliktad. Dito siya dapat.
nag-ano kasi nagre-react pag mali yung pagkalagay mo. Yan ang pangit, hindi iba yung kulay, ano? So ganun mo lang, pull mo lang. So, mas maganda pa rin ito yung stock kasi nagmamatch yung kanyang kulay. So, ba't kaya pa nila to sinama yung ganito ng magnetic? Magnetic, magnet siya mga ka-travel. Ayan. So yan lang yung laman, manual sa Chinese, itong pangalawang box, tapos wala na, tapos ito nga pala ay yung charger. Yan lang yung laman. Ang ganda ng kanyang casing, ang ganda. So ayan, dyan na tayo mga ka-travel sa loob na. So pag open natin yan mga ka-travel, ganyan natin. Actually installan na natin. Ayan, napakaganda. So titingnan muna natin mga ka-travel yung mga port nya. So ipapakita ko rin sa inyo yung mga functionality ng mga port nya. So dito muna tayo mga ka-travel sa left side. So ayan, sa left side mga ka-travel meron tayong USB type A 3.2 yan mga ka-travel. 3.2 ha. 3.2 micro SD card reader, yung yung mga maliliit yung nilalagay sa drone. Tapos audio combo jack. Audio at saka headphone combo jack. So ito yung exhaust niya. Dito naman mga ka-travel wala. Dito dalawang USB 3.2 type E yan mga ka-travel, kasi ito yung indicator ng light niya sa pag-charge. Ayan, sa battery. Ayan, sa pag-ilaw. Tapos ito yung kung ano to na parang may lock. Wala naman to gamit Pati rin sa mga dalawang laptop ko na meron ako. Hindi ko alam kung anong gamit niyan. Tapos ito dito yung dalawang Thunderbolt sa likod, type C. Ayan. So try natin mamaya mga ka-travel para makita nyo na gumagana siya sa pag-charge sa type C na charger. Pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo. This one. Baka magka-ulog. So try natin. Type C. Hindi siya gumagana. Ito ba? Wala, ayaw pala gumana. So hindi pala gumagana mga ka-travel yung mga Thunderbolt sa type C. Kala ko gumagana. Sorry, hindi pala gumagana. Unlike sa sa Acer Swift 3 ko na gumagana yung type C. Ito, dual siya. Pang school na work ko. Gumagana siya sa sa charger na type C. Tsaka ito yung charger niya na charger. Ano ba yun? Next mga ka-travel, ayan, di siya gumagana talaga. Ayan, nakita nyo naman nakapagsak. Di gumagana pala. Kala ko gumagana. Ay, hindi umabot. Ayan, di siya gumagana. Dinalawa ko na Wala, di gumagana. Yung dalawang Thunderbolt is hindi gumagana. So negative tayo sa type C na charging. So yung ingatan nyo talaga yung charger niya. So ayan, dito naman tayo sa ilalim pa ng mga ka-travel. Ulitin ko, hindi ako tiki mga ka-travel Ayan, yung sa ilalim. Ito yung dalawang speaker niya. So papasukin natin mamaya yung Predator Sense para makita nyo. Yan, may nakalagay sa ilalim, Predator Helios 16. Yan, di ba? May Windows 11 Pro na to sa loob. Tapos ayun yung fan niya. Ito lang yung kanyang design, ganyan lang. Pero astig mga ka-travel tong ilaw, mamaya makikita nyo. Diba? So that's it. So open na tayo mga ka-travel para makita nyo. So ayan, pag ganyan lang. So nakikita ko sa mga reviewer ginagano ng isang kamay. Kaya, isang kamay. So isang kamay lang kaya. Kaya ng isang kamay. Tapos hanggang I think 160 degrees lang to. Hanggang dyan lang yung kanyang pag-bend. Kasi kaharang dyan yung dito. Yan. Tapos may logo siya dito mga ka-travel. Predator. Tapos G-Sync, Nvidia G-Sync, HDMI. Tapos DTS:X, Intel Core i9, tapos Nvidia GeForce RTX. Tapos wala na siyang masyadong ibang design dyan.
Tapos ito mga ka-travel, iwan kung ano to dito. Mamaya, dito natin to. Ito dito na parang may butas-butas. No? So, power on natin mga ka-travel. Ito yung pag-on lang. Ayan, on siya. Ayan, may animation pa talaga, may sound pa. Actually, pwede mo yan i-off mga ka-travel doon sa ano, sa loob. Pwede mo yan i-off. Sa loob ng Predator Sense. So, ayan, mag-welcome siya. Times 1 natin para mas malapit ng konti. Ayan, ganun pa natin ng konti. Tapos tasin pa natin ng konti para makita nyo. Ayan, mga travel. Mas umula yung times 1. Parang kitang-kita nyo. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo. So, kung makikita nyo mga travel, meron akong naka-install na Steam, Google Chrome, WinRAR, After Effects, pang-edit ng video, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, CapCut, VLC, tapos basic na Publisher, PowerPoint, Excel, Word. Free! Free itong mga travel yung nabili ko. Inas ko yung sealer. Pwede nyo i-ask mga travel. Na-install na kayo ng Microsoft Office. Tapos, Windows 11 Pro. So, titingnan natin dito mga travel sa this PC. So, properties. So, ayan. Kung makikita nyo, kapitan natin. Makikita nyo. Ayan. Dito ako nasib yan sa ilarom. Intel Core i9 13900HX 2.2 GHz 40 GB RAM. So paano siya naging 40 GB RAM mga travel? Ganito yan. So ayan, meron ako dito extra niya na RAM. 8 GB RAM. Kasi yung sa loob mga travel nito na stock na RAM is siya, dalawang 8 GB RAM. Yan, ito siya. Dalawang 8 GB RAM. Tapos pinatanggal ko yung 8 GB RAM, in-upgrade ko. Tapos pinalitan ko ng 32 GB RAM. Kaya naging total siya na 40 GB. So 32 plus 8 is 40 GB. So bali ito yung extra niya na 8 GB RAM. Tapos yung usable niya actually mga ka-travel is 39.7 GB. Hindi siya hindi siya actually 40 GB So ayan, device, ayan, Office, Windows 11 Pro. Free yan mga ka-travel. Talaga lifetime na yan. So 22 each to version. Yan, nakita niyo na. So saan ba dito yung RTX 4070? Ay dito na natin yan makikita. So ayan, hindi ko pa nirenem yung PC ko Dito natin dito ng konti para mas kitang-kita nyo talaga. Ayan. So paano i-open mga ka-travel yung Predator Sense? So yung Predator Sense mga ka-travel, meron tayong dalawang pagpilian. Pwede dito sa desktop, ayan, ito. Yung Microsoft Store naman yan, ito. Papasukin natin yan. Ayan, so close natin. Tapos pwede rin ito. Ayan, nalabas din yan. So same lang yan sila, diba? Same lang sila. So ayan, pa natin dito ng konti para makita nyo. So ayan. So dito tayo mga ka-travel magsisimula sa scenario. Kasi yung mga talaga mga ka-travel, yung mga viewers, yung mga reviewers pala mga ka-travel, dito nila inaisa-isa. So ito, sabay-sabay natin tingnan natin. Ito yung home mga ka-travel. So yung home na yan, ayan, makikita nyo dyan yung GPU usage, ayan. Tapos ito yung animation nya. Pwede mo yan mamaya i-off. So nyo lang, i-stroll nyo lang dito sa loob. Tapos punta na tayo dito sa scenario. Ayan mga ka-travel. So if ever mga ka-travel, naka-battery lang tayo, wala dito yung performance at saka turbo. So mamaya, pakita ko sa inyo, kapag naka-charge tayo, ililipat natin dito sa may cooler. So ayan, fan control, pulsar lighting. Ayoko talaga ng yung mga paiba-iba, yung yan, may neon tayo, wave, breathing. Gusto ko talaga yung aesthetic lang, yung steady lang siya na kulay. Tapos yan yung gusto ko na kulay, parang pink na parang lavender. Tapos advance, ayan.
So itong advanced mga ka-travel, matest na rin natin dito yung speaker. So pwede siya iba-iba mga ka-travel. So ayan, open tayo ng YouTube. Tayo sa Sinulog Music. So ito yung actual test ng speaker niya mga ka-travel. So i-full natin. Diyan kasi sa ilalim dito. Yung full niya ha. Ayan. Tapos dito sa Predator Sense, pwede nyo siya iba-ibahin mga ka-travel. Dito na siya sa advanced setting. Shooter. Parang basag. RPG. Parang basag. Strategy. Parang basag. Movie. Parang medyo solid na hindi ko feel. Music. Ayan, gusto ko yung ganyang tunog na parang lively siya. Tapos ito yung voice mga ka-travel, medyo mataas to yung boses. Pero parang basag kapag sobrahan. Full yan na sound ha. Full yan, 100. Music. Diyan ako sa music kasi parang tama-tama lang. Actually may speaker naman ako kaya doon ko nilalagay. Pwede nyo rin yung custom. Diba? Tapos dito sa fan control. Yung tayong max, auto. Kasi yung max niya mga ka-travel is nasa 6,000. So ayaw, wag. Kasi baka higupin dyan. Pangit dyan Pangit dito Pero yung may mga likabok dito. Auto ko lang talaga siya. Ayan. So, close natin. Tapos dito tayo. Ito nga pala mga ka-travel yung sample ng camera niya. Ayan, sa pang zoom mga ka-travel, pwede rin to. Ayan, yun tayo. Diba? Ulo natin. Ayan yung sample. So, record natin yung picture muna. Ayan, yung video. Ayan, ito yung sample niya mga ka-travel. Okay na rin mga ka-travel. Okay na rin. Pwede na. So, pause natin. Tingnan natin, review natin. Yan, ito yung sample ng mga travel. Okay na rin mga travel. Okay na rin. Pwede na. Intro. Yan, ito yung sample ng mga travel. Okay na rin mga travel. Okay na rin. Pwede na. Natin. Tapos dito tayo sa task manager mga travel. Magi-games din tayo mamaya Sa task manager, ayan. Ikwento ko na sa inyo yung yung may 4TV tayo. Ayan, dito sa this one. Dito muna tayo sa CPU. Ito nyo. CPU 13080HX. Memory 40GB RAM. Disk 0, ito yung naka-install natin dito yung yung system, yung 1TB. Yung naka-install mga ka-travel is yung NVMe Micron 3400. Ayan. Tapos ito yung additional natin ng 4TB. Ayan. So NVMe Predator, ayan siya, nababasa siya talaga, 4TB. Ayan. Ito siya mga ka-travel, 4TB. Grabe. Actually hanggang pa siya mga ka-travel, pwede pa siyang gawing 8TB. Lagyan mo pa. Palitan mo yung system na na 1TB. Pwede mo siyang palitan ng 4TB according dun sa customer service. So ayan, di ba? So bali dalawang 4TB. Very good. Yan, ito yung specifications ng natin. 7,400, grabe malakas to mga travel. Sequence surge speed, tapos sequence writing speed. Lakas to, grabe. Yan, ito extra ko to. Yan, tapos punta tayo dito sa wifi. Malakas yung wifi din niya mga travel. Kahit wifi lang, malakas siya sumagap. Tingnan natin. YouTube. Grabe. Siyempre naka Starlink tayo Ayan, may S24 Ultra. So you want to become a video creator but aren't sure where to start. Go to artlist.io and get all the footage. So you've already got last year's Galaxy S23 Ultra stashed in your pants. W Quad HD mga ka-travel.
But because your pop-up WQX flush, you're seriously considering an upgrade to this year's S24 W Ultra. But is the fresh Samsung Galaxy S24 Ultra actually worth the $1,249 WQXGA. price? Grabe mga ka-travel. Will you actually Parang notice quad any HD siya. real Mas difference lamang in pa the ito mga camera ka-travel. tech, the gaming Napakalinaw oh. experience? All those bits that really matter. Siyempre, Well, I've had the Galaxy Starlink yan, S24 1080p tayo. Ultra for a good few days now, so here's what I think of it Play so natin ng far, 4K how it's 4K mga ka-travel naka-max. Grabe! Ang linaw ng 4K pala. Mas mapipil mo mga ka-travel kapag ano. Ayan o, naka 4K siya. Starlink kasi tayo, malakas yung signal natin. 1080p. Ayan, makikita mo mga ka-travel kasi naka-max yung resolution niya eh. So, dito tayo sa setting para makita nyo. Display setting. Ayan, yan siya oh. Naka 2560 by 1600. Yun yung recommended niya. 16 inch na mga ka-travel ah. Tapos naka HDR siya oh. Ayan, brightness, night light. Pindot natin yan, mag-iba yung kulay. Ayan. Actually, yan na yung ano, recommended na resolution. Grabe. Hindi ko na memorize. Ano ba yan? WQXGA. DCI P3 100% mga ka-travel. So kaya malawak yung kanyang kulay. So ayan, nakita na natin yung ano, yung system niya, tapos yung sound niya, tapos ito naman mga ka-travel. Sa pag-typing mga ka-travel, yung cursor niya. Ito sa pag-typing mo lang mga ka-travel. Ang ganda ng ano, tunog. Tingnan niyo ah. So I'm not a tech expert mga ka-travel, pero gusto ko lang makita niyo. Ayan yung sound. Diba? Ayan yung sound nya. Tapos sa cursor mga travel, napaka-smooth ng kanyang cursor. Pwede mo siya i-customize mga travel sa setting. So punta lang kayo sa setting, tapos sabihin nyo touchpad, search nyo lang. Touchpad setting. Pwede nyo i-customize siya mga travel, pati yung mouse. Ayan, yung cursor speed. Actually, ito yung ano, pinaka-default nya. So, dyan ako sanay na sa default nya. Diba? Ayan. Tapos pati din yung mouse, pwede mo rin i-customize. So, ayan. Ang bilis mga ka-travel, ang ganda. Sarap niya mga ka-travel. Sa mga higher resolution, napakaganda niya, promise. Diba? So, ayan. Mag-play tayo ng video dito. May mga nag-vlog na ako. Ito, nabas. Ito yung ano, video. Ito yung video natin. Grabe yun. Smooth lang yan mga ka-travel sa Premiere Pro. Yan mga effects na yan. Ayan, sa After Effects yan. Las Navas Bridge. Grabe. Ganda. So ayan. So ipapakita ko rin sa inyo mga ka-travel yung nabili nating ano. Ano pala yung mga ano natin mga ka-travel dito. Yan yung ano natin. ROG Phone 7. 54,000 cash, 16,512. DJI AirTow S 64,000 cash. Ano, camera combo. Ito yung ano natin. Acer Nitro 5. So marami tayong pira na nagawa dito. Thank you Acer Nitro 5. Dawang GoPro natin. Tapos ano DSLR natin. Tapos yung isa pang DSLR doon, lobat. Ayan, flex ko lang mga ka-travel yung RS natin. Ayan ano. Sa mga nagtatanong nasaan na yung RS ko, ayan buhay na buhay pa yan mga ka-travel, na parisa na ng NMAX. Tapos NMAX na black. Ayan, mga cash yan. Tapos yung 4 wheels natin mga travel. Ayan, Vios. Tapos yung Starlink natin. Ayun. Saan yung Starlink natin? Iyon yung Starlink natin. Pakalakas ng signal. Promise. And then, doon na tayo mga travel sa IETS. Na, ano? Ayan, ito siya mga travel. Cooling pad. Ayan. Grabe mga ka-travel, ito yung recommended ko mga ka-travel na cooling pad. Tingnan nyo ha. Madali lang siya mga ka-travel i-operate hanggang 17 inch siya mga ka-travel. So recommended ko to mga ka-travel lalo na sa mga gamers. Ito yung pinakamaganda na cooling pad na nakita ko. So nasa 5,000 siya mga ka-travel. Yung may ano na siya. Yung may may lightings na siya.
Grabe. Malakas ng hangin eh. Wait natin. Grabe. Malakas ng hangin. Yan. So hanggang ano siya mga travel, 17 inch. Ito siya mga travel ha. So ipakita ko sa inyo sa Lazada para makita nyo. So ilalagay ko na lang siguro sa link. So baka ano, baka ito yan mga travel, IETS GT600 yung pinaka latest ngayon mga travel is GT600. Ito siya. So nabili ko siya sa Lazada mga 5,000 ata, tapos ngayon medyo mura na siya, hanggang 14 inch to 9.3 inch. Ano? Ayan, napaganda. Recommended ko yan mga travel. Grabe, mabilis mag cool down yung laptop. Kasi ito mga travel, meron pa siya sa loob. Ito yung sa loob niya. So pwede yung mga 14 inch lang, ilalagay mo lang po dito. Ganun mo lang sa mga 14 inch para mas lumiit. Actually di na ako naglalagay ng cooling pad sa mga sa laptop ko na ito. Di ko na nilalagay ng cooling pad dito. Kasi hindi naman ito mainit pang office work ko. Tinatanggal ko lang. Yan. Paano yan i-operate mga travel? So bonus na lang natin yan. Paano yan i-operate? So ito siya dito mga travel, may saksakan siya dito. Yan. Yan yung saksakan niya, 12 volts. Tapos paksak mo lang dito. Ayan. Ang ganda nito kasi touchscreen na siya mga travel. So press nyo lang to ng kasi pag ginanon nyo lang hindi siya gagana. Pero kailangan i-press nyo. So press nyo. Kung ano yung setting dati na nyo, bago siya i-off, ganun din siya kapag mag-on. Minus. So yung pinakamababa niya is 0. Kasi yung 400 yung pinaka-starting point niya. RPM. Yan, maganda kasi mga travel, may na dun sa dito. May stand na siya mga travel. Recommended ko talaga to. Yan, may stand siya mga travel. Tapos meron siyang dito yung makikita nyo. Parang may filter. Kaya hindi ka talaga mga travel mag-worry. So washable air filter. Tapos yan, press natin. Yan siya. Ito yung plus minus hanggang 2.8 Tapos ito yung cooling niya. Lightings niya. May isang lightings. Ayan, yun yung number 1 na lightings. Number 2. Number 3. Ayan. So ulitin natin. Off. Number 1. Yan yung cycle niya. Number 2. Number 3. Itong MC, yung seconds niya yan. Ayan yung pagpipilian nyo sa lightings. Ang ganda niya mga travel. Gusto ko yung 10 to 12 na lightings. So hanggang siya. Hanggang 21. Gusto ko yung 10 to 12. Yan, number 12. Gusto ko yan na lighting. Number 12. Ito yung seconds. Kung gaano kabilis. Kung gaano siya kabilis Ako, gusto ko siya hanggang ganyan lang. Sa 8 to 10, yung kabilis niya ng pag blink-blink. Ito yung isa. Mga 8. Ayan, sapat na yan sa akin yung 8. Ulitin ko, ito yung power minus sa sa RPM plus. Tapos ito yung lightings niya na 3 klase. Tapos ito yung niya, ibang klase ng lightings. Ito naman yung pabilis ng lighting yung seconds. Whew! Kaya mga travel, punta na tayo dito. Gawin na natin. So babalikan natin mga travel yung pagpagsak dito. So ilagay natin yung mouse. Ilagay natin yung speaker. Sinsya mga travel mahaba talaga ang video na to pero pagtiisan nyo. So mag-games tayo mga kahit 5 minutes lang. So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga travel. Kapag open natin yung Predator Sense, pwede ito. Ayan.
So, dito tayo sa mode. Ayan, eco at saka balance since naka-battery tayo. So, malalagay dito yung performance. Lagyan natin, pagsak natin na yung charger. Okay, charge na. Oh. Lumabas na yung performance. Tapos yung eco kanina, napalitan ng quiet. Tapos balance. Kanina nung naka-battery lang, eco at saka balance lang. Tapos ngayon mga ka-travel, nung pinagsak natin, naging quiet na yung eco. Tapos performance at saka turbo. Yan. Yan siya, diba? So, yung pag full potential nito mga ka-travel, yung ibigay sa talaga. Ibigay sa talaga. Kaya actually mga ka-travel ako hanggang performance lang nilalagay ko. So, ayan. Magti-test game tayo mga ka-travel para makita nyo. Tapos, syempre, Premiere Pro. Pakita ko sa inyo. Premiere Pro muna. May na yung games. Last natin yung games. Actually, mga travel, di ako nag-benchmark ha. So, sa Premiere Pro muna mga travel. Pakita ko sa inyo. Para alam nyo kung gaano siya kaganda. Kapag nag-export na siya. So, I'm a video editor mga travel. Videographer at saka photographer. So, create. Ito mga travel, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda. Ito. I shot this. Itong bagong-bago pa lang ito. I shot this video at 4K resolution. Saan ito? Itong drone shot. Ay, drone shot. Saan dito? Wala. Ay, ito. Ito yung 4K mga travel. Smooth na smooth yan, eh. Tingnan natin dito sa processing. Habang nagpi-play. 21% yung RTX 4070. Grabe. Ito talaga yung gumagalaw sa playback, eh. Yung RTX 4070. Layer natin mga ka-travel. Ramihan natin ng 4K. 3, 4, 5, 6. Ilang 4K yan? 4 times 6 is 24K. Oh. Grabe, smooth na smooth. Ayan, oh. Hanggang 20% lang. Ganun pa rin mga ka-travel yung kanyang performance. Napakalakas. Export natin yan mga ka-travel na 6 na 4K. Lagyan pa natin ng effects. Ito yung mga lagyan natin siya ng essential graphics. Medyo mabibigat kasi yung sa Envato elements, eh. Yung mga drag and drop. Ito. Lagyan natin siya. Ano? Smooth lang, oh. Grabe. Punta natin doon, tapos i-play natin. Kita natin dito, sa playback. Ayan, medyo tumaas, naging 23. Kanina 21 lang. Pero chicken na chicken. So ayan, export natin para makita nyo kung gaano siya kaganda mga travel sa video editing. Yung accuracy ng kanyang kulay, grabe. Export natin, dagdagan pa natin ng isa pang 4K. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 na 4K. Lagyan pa natin ng mga effects na mga mabibigat. Ngayon dito tayo. Ayan, hit natin effects. Ayan, mirror. Lagyan natin ng mirror. Lahat sila. Lagyan natin ng mga effects. Iba't ibang klaseng effects mga travel para makita nyo. Yan, 4 yan ng 4K. Tapos, lagyan pa natin ng Gaussian blur. Yan, lahat yan, lalagyan natin. Tapos, playback natin. Tapos, export natin. Titingnan natin kung gaano siya kaganda. Wala pa natin yung Drizzle wipe. Yan, lahat sila lalagyan natin. Yan, kung nakikita nyo, red na yung Gilang.
kung hanggang saan kaya to mag-handle. As gradient, white. Ayan, lagyan natin lahat. Ayan, gradient white. Ayan, VR color gradient. Ay, mali yung gradient white. So, ayun na. Play natin mga travel ha. Medyo naglag siya ng konti oh. Medyo naglag siya ng konti. 100% na yung CPU. Kanina 8% lang. Dapat sana yung Premiere Pro, yung trabaho sana ni CPU, ilagay na sana lahat kay GPU. Ano? Para sulit. Okay naman mga travel oh. Okay na siya. Nag 100% kasi kanina sa umpisa pa lang. So pause natin ulit. Play natin ulit. Ayan, medyo may lag siya ng konti. Konti lang. Pero ayan, naka 100% CPU kasi. Ano? 4.1. Ayan. Pag bumalik na siya mga travel tapos gumana na yung RTX 4070. Ano na siya? Full na talaga. Ayan. So smooth na siya kagad sa scrolling. Ayan. Smooth na siya. Sa una lang naglalag. Pero sa ano wala na. Continuous na. Grabe ilang layer na 4K. Tama na. Napul na tayo sa gameplay. Ito na yung last natin. Mahaba talaga ang video na ito mga travel ha. Itong Counter Strike. Pakita ko sa inyo. So, ano yung mga katanungan yung mga travel? Actually kapag bumibili tayo ng laptop, usually sa pang edit ng video, pang games, at saka pang office. So sa pag ano mga travel sa pang office, ayan o. Nung clinic ko na yung ano, nag-change na yung graphics into DDGPU, dedicated graphics. Pakita ko sa inyo yung sa loob ng settings. Binawasan ko lang ang volume. Play. Casual go. Ito tayo ng konti. Para makita nyo. Ayan. Maki-speaker tayo ha. Setting tayo mga travel. Dito tayo setting ha. Punta tayo setting. Kasama yun. Video. Max siya mga travel. WQHGA. Ano? Max solution. Wala siyang ibang pagpipilian. Max talaga. Widescreen 16:10. Ano na background sila natin? Full screen. Max. Tapos, kung titingin ng mga travel na ito guys, tayo natin ha. Gameplay tayo dito. 240 Hz mga travel. Oh, grabe oh. Ganun mo. Yung 240 Hz mga katravel. Ayan o. Napaka-smooth. So, wala siyang masyadong parang glare. Ayan o. Diba? Diba? Oh. So, napunta tayo dito. Isang game lang to mga katravel. Pakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda. Easy. Ayan, maka-sniper tayo mga travel. Ang ganda to. Grabe, napaka-smooth.
Grabe. Isa pang laro. So, tanggalin natin yung speaker mga ka-travel ha. Ayan yung ano niya. Yung sound lang niya. Iba pa rin yung may speaker. Hindi siya ganun kalakas. Diba? Oh, putok tayo. Hindi siya ganun kalakas. Diba? Hindi siya ganun kalakas. So, babalik natin yung speaker para marinig natin. Yan. Ayan, dyan na pala. Tama na. Wait na tayo. Wait na tayo. Last na ipapakita ko sa inyo is itong solution na yan. Malilipat siya sa iGPU. Ayan, nalipat na siya sa iGPU. Ayan, ito yung Optimus niya mga travel. Paano natin i-access yung Optimus? So, right click tayo. Show more options. Tapos, NVIDIA control panel. Sana nakikita nyo. Ulit natin ha. Right click. Show more options. Or NVIDIA control panel. Pwede rin dito mga travel, NVIDIA, search kayo, control panel. Pwede rin doon kanina, tapos pwede rin dyan. So, ayan. Ito yung kagandahan dito mga travel kasi hindi mo na siya i-turn off kapag gusto mo yung Optimus or NVIDIA GPU only. Or gusto mo yung integrated graphics lang. So, meron tayong dalawang GPU dito mga ka-travel. Yung iGPU, yung Intel, ito yan. Dito tayo sa task manager para makita nyo. Ito yan yung GPU, ayan. Ito yan. Intel RUHD graphics. Ito yung integrated graphics. Tapos ito yung itong NVIDIA GPU. Ito naman yung RTX 4070. Ito yan mga ka-travel para makita nyo. Ayan, RTX 4070. Ayan. Ayan. Ito yung RTX 4070. Yan yung DGPU para magkaroon kayo ng idea. Dedicated GPU. Tapos integrated GPU. iGPU means ito yung Intel. Yung kasama na siya sa kanyang processor. Kasi itong DGPU, NVIDIA GPU, ito na yung yung mga nakalagay na GPU dyan sa inyo, yung RTX 4060, yan, GTX, yan. So RTX talaga maganda mga travel. So ayan, pag ilagay mo itong mga travel sa Optimus, so ayan, hindi mo siya kailangan i-restart, automatic na talaga siya. So automatic na talaga siya sa integrated graphics. So hindi gagana yung DGPU niya, yung RTX 4070. Pag ilagay mo naman to dito sa NVIDIA GPU only, ayan, lahat ng mga task dito is naka NVIDIA GPU only, naka RTX 4070, pero overkill na yan, lalo na kapag Microsoft Office ka lang, overkill yan. Lahat ng mga overkill yan, bilis ng mga apps, bilis. Kahit naman sa Optimus, mabilis din mga travel. Kaya ito kasi di mo na kailangan restart. Mabilis talaga. Super fast talaga yung Intel Core i9. Tapos ito, Optimus. Punta tayo dito sa adjust image setting. Then manage 3D setting. Hindi ko na yan pinano. Yan. Yung RTX 4070. Yan. Ito na yung pinagkaiba ha. Intel RUHD graphics, tapos NVIDIA GeForce RTX 4070. Ayan, meron pa ba tayong dito? Sa battery lifespan mga ka-travel, hindi ako naglalaro na mga games o nag-i-edit. Hindi ako naglalaro at hindi ako nag-i-edit kapag
naka-battery lang kasi may sira yung battery natin. Kailangan talaga ipagsak kasi malaking ano yan, app. So if ever browsing lang ako, mga nagtatanong sa battery, sa battery lang, sa browsing, pumapatak siya, 5 to 6 hours. So matagal rin mga ka-travel, makunat din yung battery. Kapag naka-off yung ito, tinry ko kasi mga ka-travel, naka-off yung mga lightings, wala kang mouse, wala kang speaker, 5 to 6 hours. Pero kapag nilagyan mo ng mouse, tapos naka-on ang RGB keyboard, tapos speaker, nilagyan mo kasi kumukonsume siya ng battery. So nasa 3 to 4 hours. So not bad. Not bad, diba? Not bad. 3 to 4 hours. Pero kung gusto niyo isagad talaga to the max, mga 6 hours yung pinaka-max niya. Kapag naka-off, walang mouse, naka-mousepad ka lang, touchpad ka lang, di ba? So ayan mga ka-travel, yan yung detailed review ko, 46 minutes, napakahaba. Actually talaga mga ka-travel, sa YouTube meron lang nag-review ng ganitong unit, isa lang yung nakita ko. So di ako masyado kontento sa review dahil alam niyo mga ka-travel, mga 16 minutes lang, hindi niya pinakita lahat. Actually ako mga ka-travel, hindi na ako nag-benchmark kasi yung i9 10000 HX at saka RTX 4070, grabe na yan mga ka-travel. Nakita niyo naman sa video editing kanina, 8 layer na 4K, tapos may mga effects pa. Tapos ayan, may mga drag and drop pa tayo. Grabe, sa una lang medyo nag-adjust pa. Kasi yung niya, yung processor, doon muna lahat yung trabaho sa processor. Once na na-deliver na sa sa DGPU na RTX 4070, smooth na siya. 'Di ba? Pero pag walang mga effects, na-rattle pa kasi parang naguguluhan pa si Premiere Pro kung yung gagamitin, yung GPU or yung processor. Pero all in all mga travel, grabe. 4 times 8 na 4K is 32 layers na 1080p. Grabe. Kahit ilang sa games mga travel, napaka-smooth. Ito yung full brightness niya mga travel, napakaliwanag, grabe. Yung brightness niya, promise. So, kahit maaraw dito, maliwanag, hanggang lang talaga ako 50%. 50, nilagay 50%. Pag gabi mga ka-travel, tapos nilalagay ko yan mga ka-travel, mga ganyan na lang. Kasi napakaliwanag ng screen nito mga ka-travel, kumpara dyan sa Night 5 natin. So dito na ako, sa ganito mga araw, 50%. So ayan, Wi-Fi, browsing, grabe. Ano pa ba? Dito yung gusto nyo makita. So comment na lang kayo mga ka-travel para pag mabasa ko, doon lang tayo. So ayan mga ka-travel, binili ko tong laptop. Yun yung rason ko mga ka-travel, pang edit ng video, syempre pang laro na din. So meron ako pero kailangan ko na mag-upgrade kasi almost 4 years na to. So medyo di na kaya yung mga content effects, yung mga mabigat na effects pala. So, kaya pa naman sa mga content effects nito, pero sa mga mabigat na effects, ito na talaga yung mag-handle. So actually kapag bumili tayo ng laptop, mostly yan mga travel, pang video editing natin, photo editing, pang gaming, tapos pang office. So masasabi ko ito, recommended ko ito mga travel sa inyo. Recommended ko to kasi medyo mas mura siya. Nasa 112,000 yung cash niya. Abangan nyo mga travel kung sa pag-sale talaga. Mabibili nito mga 104,106 or mga 97, mga 98, 99, 100. So ayan, nabili ko siya lahat ng mga travel ng setup ko. Halos pumatak siya ng 157. Grabe. Isang Inmax. Small pa sa Inmax. Inmax na din, pero okay lang. At least mga travel, sana tumagal to hanggang 5 years yung budget ko nito. 5 to 7 years. Alam ko kayang-kaya niya i-handle yung mga 4K resolution. 4K na kasi ako nag-shoot din, nag-i-edit. Kasi para may mga cut sa pag-games, diba? Alam ko kayang-kaya nito. Ito nga, 4 years na. 4 years na, kayang-kaya pa mag-handle. So, 5 to 7 years yung ko dito, budget. So, kung kumaya pa hanggang
14 years, hindi mas maganda makasave tayo. Saka na tayo, ba, 13 Gen, may 14 Gen na ngayon. So, mga 24th Gen or 23rd Gen ng Intel na siguro tayo bibili kung abutan ng 10 years to. So, hopefully, para iwas gastos tayo. Kaya mga travel, maraming salamat. Comment na lang kayo sa mga katanungan nyo. Mahabang video na to pero in-effortan ko talaga. Tingnan nyo yung aguluhan dito. Ayan, tingnan nyo mga travel. Ayan, stop natin. Magulo yan, magulo. So, thank you mga travel. Salamat. God bless po.